Si Speaker Romualdez, hindi daw pwedeng maghugas ng kamay. Nako, laglaga na. Nilaglag na. Laglag pa sa survey niya. Eto, bago natin pag-usapan po yung sinasabing wag daw siya maghugas ng kamay, ay nilaglag ng mga kasamahan na dyan, panoorin muna natin yung galawan ni Rowena Guanzon habang laglag na rin sa survey si Tambi. Ito, yung video. Akalain mo ba naman? 0.7%. At least may 0.7% na pwede siyang maging presidente ng Pilipinas. Itong si Speaker Martin Romualdez. Bakit 0.7%? Ang layo naman kay BP Sara, nasa 30 plus. Tapos 0. Di ba? Ang layo ng agwat. Di ba magaling yan si Speaker Martin Romualdez dahil kay Speaker may akap, dahil kay Speaker may mga ganun. Di ba malakas yan? Pero dito po sa post ni Rowena Guanzon, ito po yung magandang post niya. Si Inday may DDS. Si BBM may Marcos loyalist. Si Lenny may kakampi. Si Tulfo may Tulfonatics. Si Grace may FPJ fans. Si Bam may liberal, o yung Liberal Party. Si Martin may AX, may AKAP, may Tupad, may Patubig. O, sino yung malakas ngayon sa tingin nyo? Eh di si Martin, bakit mo 0.7% lang? Kayo naman talaga. Ayan po, sa post po yan ni Attorney Rowena Guanzon. Sumasayaw siya dahil sa percent na nakuha ni Tambi. Tapos yan nga, si Martin may AX, may AKAP, may Tupad, may Patubig. Kadami. Samantalang si Inday Sara, BBM, Lenny, Tulfo, Grace po, Bam Aquino, tig-isa lang kung anong meron sila. Pero kay Speaker Martin Romualdez, ang dami talaga. Yun nga lang, laglag na nga sa survey. Eto, nilaglag pa siya ng kapwa congressman niya. O eto, panoorin natin ang video. Nangyari nung napasa na po at formally received itong National Expenditure Program. Ang sabi po ni Speaker Martin Romualdez, the process, in so many words, must be transparent, inclusive, worthy of public trust. Ngayon po niya to sinasabi. Parang pareho naman kayong sinasabi ni Speaker Martin Romualdez. Pero ngayon lang tayo nakarinig mula sa kanya. Ano kayang nangyari doon, Congressman? Hindi, kasi hindi naman sikreto, di ba? It's the 2025 budget. Ang daming description niya. Pinakamasamang budget, pinaka-corrupt na budget. Pinakamasamang budget. Wala na ibang description doon. So ano pang gagawin? But that happened under his watch, Congressman. That happened under his watch. That is the reason why, Carmina, hindi ko na siya maboto bilang speaker, di ba? Kasi hindi naman pwedeng maghuhugas kamay na sasabihin si Chairman pwede bang si Chairman Saldico lang ang may alam noon ng budget na yon? I don't know if that's possible. O paano yan? Bago sana pag-usapan yung budget sa 2026, baka naman mapaimbestigahan ng maayos at may mapanagot dyan sa nangyayaring budget sa 2025. Kasi yung bait nila ngayon sa budget sa 2026, kailangan alam ng publiko at lahat ay talagang isa-isang ipinaalam sa publiko. Mayroon pang lumabas na ngayon kung ilang trilyon at para saan, at hindi na isinama yung akap ni Tamba. Mukhang bait nila. Pero tama po itong pinagyayaw-yaw din po ni Tobit Yangco na hindi pwedeng maghugas ng kamay itong si Tamba. Kasi nung panahon ng 2025 budget ay hindi naman pwedeng hindi niya alam yung nangyayari dyan. Kaya siguro bait-baitan para makalimutan yung nakaraan. Diba? Ganyan ang karamihan. Pero wag naman. Dapat may managot dyan kung nasaan anyari dyan sa budget na pera naman ng taong bayan. Ganito na lang. Thank you. Bye-bye.